Halos 2 linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, umabot na sa halos 12,000 ang mga aftershock. At kasama rito, ang magnitude 5.8 na pagyanig kanina madaling araw. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Tuluyang bumigay ang sementadong daang ito sa harap ng Hagnaya Integrated School sa San Remigio, Cebu. Kasunod ng aftershock na lindol kaninang madaling araw. Ayon sa LGU, nauna nang nagkaroon ng butas ang ilalim ng daan dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Pero bitak pa lang ang nabakas sa mismong kalsada noon. Naitala ang nasabing aftershock na may lakas na magnitude 5.8 pasado launa kaninang madaling araw sa timog kanluran ng Bogo City, Cebu. Nagising nito kaya naglabasan ng mga nasa tent city sa Barangay Kugon. It's an aftershock of the magnitude 6.9 event in nung nangyari noong September 30. Ang in-expect kasi natin na aftershock from the magnitude 6.9 event is maximum would be around 5.9. So ito 5.8. Ayon sa Bogo City DRRMO, 8 residente ang isinugod sa ospital. 3 sa kanila ang nakaramdam ng pananakit ng dibdib. 3 ang nasugatan, 1 ang inatake ng asma, at 1 ang naaksidente habang nagmamaneho ng motorsiklo. 3 na lacerated, yung isa sa may mata daw kasi naano sa glass. Nahulugan, meron sir? Ding na-disgrasya ng nahulugan. So meron ding na-disgrasya ng motor. Isa lang naman nung paglindol. Tuluyan ding bumigay ang isang bahay na unang napinsala sa lindol noong September 30. Wala na namang mga nakatira doon. So, inabando na po yung building na yung may mga sira na. Sa ngayon, mahigit 200 bahay na sa syudad ang bawal balikan dahil nasa loob ng idiniklarang no-build zone sa 5 barangay dulot ng fault. 3 sa mga barangay ang nasa Bugo Bay Fault, habang iba ay nasa ibang fault system o delikado rin ang lugar. Hanggang kanina ay may mga inililikas pa dahil sa aftershock. Ang mga aftershock ng malakas na lindol na nakaapekto sa syudad patuloy na nagdudulot ng takot sa mga nasa tent city, lalo na sa mga bata. Sa lakas ng pagyanig, muntik daw nadaganan ng aparador ang isang bata. Traumatized na trauma. Kaya natuog ko ba niya, nigadlaguyog niya, na kuhan mo sa mga nakuyawan. Kaya naman di akong gikatugam dyan na kabinet niya, nasa kong tumoy. Ang isa pang bata, nagkaroon daw ng mga bangungot mula ng lumindol. Kuya kayong linog, yung disgrasya. Karam ko gyapon kay kuhan, musibalik. Kaya bukod sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga nasa tent city, nagdaraos doon ng mga aktibidad at intervention ang Philippine Red Cross at iba't ibang sangay ng gobyerno. We have also child-friendly spaces na kung saan binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Kay kaning ato ang child-friendly space is usa ni siya nung espasyo para sa ila kung diyon freely sila makamove, no, na sila free or structured learning activities, no, kanang mga recreational activities, ma-process nilang ilahang feelings or sa ilang agihan. Naramdaman din ang lakas ng aftershock sa Cebu City at sa Talisay City kung saan nagpasya ang mga autoridad na suspindido muna sa buong linggo ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Kanina, ininspeksyon ulit ng engineering personnel ng lungsod ang mga eskwelahan. Simula nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental noong Biyernes, nagkaroon ng di bababa sa 8 lindol na may lakas na magnitude 5 pataas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas marami pa ang mas mahihinang mga lindol. Ayon sa FIVOX, hindi lahat ng malalakas na lindol ay magkakaugnay. Hindi po sila magkakaugnay. Different po yung generators po natin. Yung sa Cebu would be the Bogo Bay Fault. Dito naman sa nangyaring lindol sa La Union, Philippine Fault yun. And yung sa Zambales is the Manila Trench. Yung sa Surigao is the Philippine Trench, but it's another part of the Philippine Trench, another segment. Yung sa Davao is Philippine Trench. Yung dalawa doon, yung magnitude 7.4 and magnitude 6.8, yun yung related to each other kasi yun yung tinatawag nating doublet. But the rest, hindi po sila konektado. Dahil sa halos sunod-sunod na malalakas na lindol sa loob lang ng 3 linggo,
May mga napapatanong kung posible bang mapagalaw ng mga ito ang West Valley Fault, kung saan manggagaling ang sinasabing The Big One o ang magnitude 7.2 o mas malakas pang lindol na posibleng mangyari sa Metro Manila. Ang lokal na pamahalaan ng Laguna nagsuspindi na ng face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan hanggang October 31. Pag-iingat daw ito sakaling lumindol dulot ng West Valley Fault. Ayon naman sa FIVOX, Hindi po, kasi po magkakalayo po sila. Magkakaiba din po yung generators ng paglindol natin. Iba po yung fault system natin. Yung sa The Big One at natawag natin would come from the West Valley Fault. So, hindi po matitrigger yung paggalaw ng West Valley Fault by the earthquakes na nangyari na sunod-sunod. para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naganap na po ngayong gabi ang isa sa mga pinaghihintay na eksena sa Encantadia Chronicles, Sangre. Ipinakita po ang transformation o ang pagbabagong anyo ng mga sangre. Sinalamin ng pagbabagong anyo ang kapangyarihan ng mga inaalagaan nilang brilyante. Apoy para kay Sangre Flamara, hangin para naman kay Sangre Dea, tubig para kay Sangre Adamos, at lupa para kay Sangre Terra. Mga kapuso, 73 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.